Mapagpalang araw po muli sa bawat isa na sumusubaybay sa araw-araw na pagpapala. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSGO Batasin, Taytay Rizal. Sa araw pong ito, bago tayo magsimula ng atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, muli o Diyos, kami ay nagpapakumbaba. Sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, hayaan mo o Diyos na sa oras na ito, isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang anumang mga pagkakasalang nagawa ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, hayaan mo o Diyos na patuloy mo kaming linisin, hugasan ng banal mong dugo, Panginoon, upang malinis kami sa lahat naming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating Diyos na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Muli po binabati ko ang lahat ng mga taga-subaybay natin, saan mang panig kayo ng mundo naroon. Patuloy po lamang tayo na magtiwala na ang Diyos ay laging nakatunghay sa bawat araw na tayo po'y namumuhay dito sa lupa. Sa araw pong ito po atin pong pag-usapan ang isang salita na kung saan bukang bibig o palasak na sinasabi lalo na ng mga individual na hindi po gaanong nakakaunawa sa salita ng Diyos. Sinasabi po ng Biblia sa Romans chapter 12 verse 2, huwag umayon sa mundo. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Maliwanag po na ang salita ng Diyos ay isang batayan na dapat po natin paniwalaan at dapat po nating hakbangan sa ating pamumuhay. Amen? Sa talatang binasa, ipinahihiwatig ang apat na bagay. Number 1, dapat nating maunawaan na ang kasalukuyang galaw ng mundo ay masama dahil nasa ilalim ito ng kapangyarihan ni Satanas. Sinasabi ng unang Juan chapter 5 verse 19, nalalaman natin na tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit ang sanlibutan ito ay nasa kapangyarihan ni Satanas. So kaya po mga minamahal ko, kailangan po talaga natin na makarinig ng salita ng Diyos upang sa ganon makontrol ang mga bagay na magdadala sa atin sa posibleng kapahamakan. Amen po? Pangalawa, dapat tayong manindigan laban sa nangingibabaw at pangunahing kalakaran sa mundo, tulad ng kalayawan. Nakikita po natin, lalo na ang ating henerasyon ng kabataan sa kasalukuyan, alam naman po natin, mga kapwa ko mga magulang, bantayan po ninyo ang inyong mga anak at lagi po ninyong titingnan ang kanilang mga kilos at galaw dahil kung inyo pong makikita ang nasasangkot lagi sa mga kalaswaan, nasasangkot lagi sa mga hindi magandang mga relasyon, lagi po kabataan. Dapat ay ipakita natin at ipahayag ang walang hanggang katotohanan at ang matuwid na pamantayan ng salita ng Diyos, alang-alang kay Kristo. Sapagkat nilalang tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis at larawan, kaya hindi po dapat na magiging instrumento ng anumang mahalay na relasyon ang sino mang individual, mapalalaki man o babae, lalo na ang ating mga henerasyon ng kabataan sa kasalukuyan. Amen po ba? Pangatlo, dapat nating kamuhian ang masama at ibigin ang matuwid. Sa Romans chapter 12 verse 9, Hebrews chapter 1 verse 9, tanggihan ang iba't ibang uri ng kamunduhang nakapaligid sa iglesia, tulad ng kasakiman, pagkamakasarili, pansariling kapakanan, pagkainggit, kalaswaan, masamang pananalita, pagkainggit, makasalanang libangan, nakakatukso, tulad ng hindi maayos na pananamit. Alam naman natin, minsan kahit mananampalataya pa pag pumupunta nga sa church, yung suot niya, makikita natin na hindi angkop sa lugar na pinupuntahan niya. Kung kailan magsisimba, doon nagsusuot ng mga maiiksi o yung hindi angkop na damit.
Kahit sinong santo pa ang makakita sa iyo, talagang mapapalingon kapag hindi pangkaraniwan yung nakikita. So huwag tayong maging instrumento dapat ng posibleng pagkakasala ng isang tao. Kaya dapat tayo mismo sa ating mga sarili, tayong mga magulang, dapat nating bantayan ang ating mga anak upang sa ganon, tayo mismo ang susupil, magpapaalala na yung kanilang mga galaw at pananamit lalo na ay hindi angkop sa kanilang pinupuntahang lugar. Amen po. Pangapat, dapat nating iayon ang ating mga pag-iisip sa kaisipan ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, Philippians chapter 2 verse 5, sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Alam naman po natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga sa ibang talata, ito ay tulad ng isang double blade na kutsilyo. Na ibig sabihin, pag narinig mo, tatagos talaga ito sa puso mo. Hindi po tayo dapat masaktan, kundi dapat tayong mapukaw kapag narinig natin ang salita ng Diyos na tayo po ay tinatamaan. Amen po ba? Tandaan po natin, dapat ang ating mga plano at mga hangarin ay nakabatay sa makalangit at walang hanggang katotohanan. At hindi sa panahong ito ng kasamaan. Pag-isipan po natin, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. At lilipas, maging ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat ay merong hangganan. Kaya samantalahin po natin mga kapatid, na habang tayo nabubuhay, gawin natin ang hakbang na mabuti at nakalulugod sa Diyos. Ang pagdalo sa mga gawaing espiritual, katulad ng pagsamba tuwing linggo, pag-attend sa mga espiritual na gawain, tulad ng mga Bible study sa bahay-bahay, isa pong mahalagang bagay na makakabuti at magpapabuti sa ating buhay espiritual. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa sa inyo na maglaan ng oras at panahon. Tuwing araw ng linggo, dalawin natin ang mga church kung saan tayo malapit, at maghanap tayo ng church na doon tayo magpo-comfort para po lumago tayo sa ating pananampalataya. Muli, pagpalain po kayo ng Panginoon, saan man kayo nandoon, hangad lagi ng inyong lingkod ang inyong kabutihan. Pagpalain kayo at hayaan ninyo na ang Diyos ay patuloy na magpadala sa inyo ng pagpapala. Salamat po. God bless.